الله وحده لا شريك له وفق عبادهم للطاعة وأعان وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من علم أحكام الدين وأبان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الهدى والإيمان وعلى التابعين لهم بإيمان وإحسان ما تعاقب الزمان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang kwento. Malapit na tayo magtapos mga kapatid. Malapit na tayo magpaalam sa Suratul Yusuf. Actually, sa pag-aaral lamang natin ito, sa totoo lang, ngayon ko lang naiintindihan at naunawaan ng buo ang kwento ng Suratul Yusuf. Although lahat tayo meron ng idea, yung general idea kung ano ang ano yung kwento ng Suratul Yusuf, subalit yung detalyado, kumbaga ay pari-parehas tayo ay nakinabang sa pag-aaral na ito. Kasi kahit ako ay ngayon ko lang alaman din yung tinatawag na mga kumpletong kwento ng Suratul Yusuf. Ika nga, at least hindi man pinakakumpleto at hindi pinakaganap, at least malapit doon. Dahil nga sa tafsir, dahil nga sa mga paliwanag ng ating mga mufassirun, mga komentarista, may kinalaman sa Suratul Yusuf. Kaya naman, inshallah, naway tanggapin sa atin ng Allah at naging kapaki-pakinabang yung bagay na ito. At inshallah, ay dalhin natin ito mga kapatid lamang dito yung mga natutunan natin sa surah na ito ay i-apply natin at the same time ay bahagi natin sa iba yung napakagandang kwento sa likod nito. Na kung kaya, ating babalikan muna yung sabihin natin, yung yun nga, yung nakuha natin, panghuli, bilang pagkalahatang kahulugan lamang, ayun nga, sinabi, falamma stay'asu, ba'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma stay'asu minhu khalasu najiyan, qala kabiruhum, alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqa min Allah, wa min qablu ma farrabtum fi Yusuf, falan abrahal abda hatta ya'dana li abi, aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Na kung kaya noong mawala na sila ng sigla, ng pag-asa, at tugunan sa kanilang kahilingan, ay lumayo sila nga sa mga tao at sila ay nagsanggunin sa isa't isa. At sinabi ng isa na nakatanda sa kanila sa ibang interpretasyon, na ibig sabihin ay maalam sa kanila sa pagdating sa pag-iisip at mga taktika, hindi ba ninyo alam na gumawa kayo ng matibay na pangako sa inyong ama noong pangalan ng Allah? Na ibabalik ninyo ang inyong kapatid, maliban sa kayo ay natalo ng inyong kalaban o nagapi. At noon, bago ang pangyayaring ito ay nakagawa kayo ng pagkakamali dahil sa pagpapahamak ninyo kay Yusuf na kayo ay nagsinungaling sa inyong ama. Na kung kaya, hindi ako aalis sa bayan ng Ehipto hanggang sa ang ating ama ay pahintulutan ako na makaalis dito. O di kaya ay mapagpasya ang aking Rab na ako ay paalisin niya rito at magagawa na po ng paraan na madala ko ang aking kapatid. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ganap na tagapagpasya at pinakamakataungan sa kanyang paghahatol sa mga tao. Pakimute po yung mic ninyo. Barakallahu fiikum. Sister Sarah, pakimute po yung ninyo. Okay? So yun mga kapatid. Mashallah. Jazakumullahu khair sa mga nag-change ng profile ng ID. Mashallah. At least na yung alam mo, yung mga isang bagay na nagpuyat ka, tapos na may bunga. Maganda kayo sa pakiramdam yun. Kaya maraming salamat sa sa mga hindi pa nagpagawa ng ID, magpagawa kayo, 20 pesos lang ang kada ID. Joke lang po yun. Anyway. Pagkatapos ng mga kapatid, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Irji'u ila abikum faqalu ya abana inna ibnaka saraka wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Ang tanong ko dito, sa word na sa inyo, sa word na irji'u ila abikum, ang ibig sabihin ay bumalik kayo sa inyong ama. Ang tanong ko sa inyo, sino ang nagsabi nito? Si Yusuf o yung kapatid nila? Si Yusuf. Yusuf alayhissalam. Si Yusuf, mashallah. Ang iba nasabi ay yung kapatid nila, mashallah. Mashallah talagang para kayong fasirun. Mashallah, tabarakallah. Di ba? Okay. So dito, irji'u ila abikum.
ang nagsabi nito ay walang iba kundi ang kapatid nila at hindi si Yusuf. Diba? Yung nagsabi nito, yung nagpaiwan doon. Si Simeon. Ay, Actually, maraming interpretation. Si Simeon, o either si Rubil, o either si Yahuda. Okay, so balik lang. sorry po. Yes, pinaka sabihin natin ay ika nga malapit sa katotohanan ay si Rubil. Okay, si Rubail o Rubil. Siya yung tinatawag na nagsabi nito. Na sinabihan siya. Talaga? Akala Yes ko pa po. naman siya. Mukha ba ako nagsisinungaling? Hindi, siya yung nagasigaw na halos na mapanganak yung mga hindi pa nanganak. Okay. Si Yahuda, actually yung mga sumisigaw, actually halos lahat ng mga kakapatid, ay yun ang kanilang katangian kapag nagalit talaga, pag sumigaw talaga, yung parang monster. Pero yung nasa kwento ay si Yahuda. Okay? Okay. Si Yahuda. Thank you. Yun. Makatalaga ka naman siya, parang kadudado din sinasabi ko. Anyway, so sinasabi dito na yun nga ay RGO, bumalik kayo sa inyong tinatawag na sa inyong ama. Bumalik na kayo sa inyong ama at ibalita ninyo sa kanya ang nangyari. So yun yung una na sinabi niya. RGO ila abikum, pakulo. Okay? Mapato na ito. Okay. At sabihin ninyo sa kanya, ito yung mga command niya. Unang command niya ay bumalik. RGO ila abikum. Pangalawa, pakulo ya abana innabnaka saraka wa ma shahidna. Wa ma shahidna illa bima alimna. Ya abana inna abnaka saraka. Okay? Yan. Ya abana innabnaka, sabihin natin ay innabnaka saraka. Nang ibig sabihin ay yung aming ama, katiyakan ang iyong anak, na tinutukoy walang iba kundi si Binyamin. Si Binyamin ay nagnakaw. Okay? Ay nagnakaw. At hindi kami sumaksi, mamashahid na, illa bima alimna. Yan. Pangatlo. At hindi kami sumaksi maliban sa kung ano ang aming nalalaman. Ano ang aming nalalaman? At walang pag-alilangan, nakita namin ang talakatakalan, panukat, doon sa kanyang daladalahan, nung ito ay inspect, di ba? At wama kunna lil ghaibi hafidhin. At wala kaming kaalaman sa bagay na di nakikita o al-ghaib. Noong kami ay nangako sa iyo na siya ay babalik namin sa iyo, na kung kaya hindi namin alam na siya pala ay nagnakaw. So bago tayo dadako sa isang aya, may mga sabi natin points ika nga kapatid, na dapat naunawaan natin kasi yung aya na ito ay saklaw sa lahat ng mga napakaraming mga aspeto. Kagaya halimbawa ng pagsaksi, okay? Kasi ang word, nandito yung word na pagsaksi, yan, at iba pa mga kapatid. Kaya naman, tulad ng ating sinasabi, ng pag-aaral natin ng tafsir, hindi naman natin alaman yung kwento sa likod ng aya. Bagkus yung kahulugan at implikasyon ng bawat aya na dinadaanan natin. Ano ba ang implikasyon nito at ano ba yung mga maaring makuha natin at mapigang kaalaman na napapaloob sa aya na ito. Papaloob sa tinatawag na aya na ito. So sa word na innabnaka saraka, okay? Nakatiyakan na ang iyong anak ay nagnakaw. So sabi ni Az-Zujaj, ayon kay Az-Zujaj, ang salitang saraka ay nagtataglay ng dalawang pagpapakahulugan. Merong dalawang tinatawag na interpretation. Una, alam niya ang pagnanakaw. Ibig sabihin na alam, batid niya na siya ay tinatawag na nagnakaw. So dahil nga doon sa proof at planted evidence, ika nga since na wala silang idea kung ito ba planted evidence o hindi, so nalaman nila na nagnakaw si Binyamin. Okay, ibig sabihin dito ay batay sa kanilang pagkaalaman, nalaman nila. Okay? Na sila ay tinatawag na siya nagnakaw. Pangalawang interpretation, ayon kay Az-Zujaj, inakusahan siya ng pagnanakaw. Inakusahan siya ng tinatawag na pagnanakaw. So, inakusahan si Binyamin. Okay? Kaya naman, batay dito mga kapatid, sa pagbabasa ni Ibn Abbas sa ayan na ito, innabnaka surrika. Okay? Surrika. At of course, dito sa ayan na ito is saraka. Kung kaya, kung mapapansin natin, kapag hindi natin nalagyan ito ng vowels, hindi natin nalagyan ng vowels, kaya sa original, actually, ganito yung mga kapatid sa original talaga ng transcript, sa original na pagkakasulat ng mushaf, ay wala talagang haraka.
walang baris yan. Yung meron tayong mushaf na yung may baris na yan because of the Uthmani. Okay, sa mga tinatawag na ng Uthmani script. May mga baris na yan, may mga harakan na yan, may mga vowels na yan. Pero sa original talaga, nung sinulat ito ng mga sahaba, at ito ay naisulat ni sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu at ng mga ibang mga sahaba, ay wala talagang tinatawag na harakat, walang vowels. Kaya yung mga sahaba ay isinalaysay yung pamamaraan ng pagbabasa, paano nila narinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya na magkabila na dito si Ibn Abbas. Kaya ang pagbabasa ni Ibn Abbas dito ay ya abana innabnaka surrika at hindi saraka. Okay, kasi ang saraka, ibig sabihin ng saraka ay nagnakaw siya. Samantalang ang surrika ay inakusahan na siya ay magnanakaw. Na siya ay tinatawag na magnanakaw. Na kung kaya, kaya dahil dito, yung magko-compile ng tinatawag na which is ng Quran yung mga transcript na katulad ng Uthmani ay meron unang tinatawag na harakat. Kaya huwag niyong pag nakita bakit ibang pagbabasa niya samantalang nakalagay sa harapan ko yung mushaf, ganito yung harakan niya. Kasi malawak yung pagbabasa, yung kaalaman sa pagbabasa. Maraming mga iba't ibang mga pamaraan ng pagbabasa. Okay? Iba't ibang mga tinatawag na sabihin nating articulation. At lahat ng ito ay napatunayan mula mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagkakaroon ng iba't ibang interpretation. Kaya, yun mga kapatid, na kung saan isa lang yung punto, bagamat nagkakaroon ng iba't ibang interpretation. Either siya inakusahan, di mo talaga uli kay siya talagang nagnakaw. Siya nagnakaw na which is according dun sa plano ni tinatawag na Yusuf alayhi salam na siya ay ipapalabasin na isang magnanakaw. But anyway, siguro siya ay batay sa interpretation, ay batay sa paano dineliver ng mga kapatid ni Yusuf alayhi salam. Innabnaka saraka usurrika wa ma shahidna. Diba? Wa ma shahidna illa bima alimna. At wala kaming nasaksihan, hindi namin nasasaksihan, maliban lang sa kung ano yung nalalaman namin. Ano yung nalaman namin. Now, take note mga kapatid, yung sa phrase na ito, itong maiksing phrase, subalit napakalawak na usapin. Subhanallah. At yan ang Quran. Yung phrase na ito, wama shahidna illa bima alimna. Okay? At hindi namin nasasaksihan, maliban lamang sa kung ano ang alam namin. So dito, merong 4 na masail. Merong 4 na issue na dapat nating matalakay. Naglalaman ito ng 4 na issue. Ang una, ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang sinasabi ng Allah na yun nga, wama shahidna illa bima alimna, ang ibig sabihin nila na hindi namin kailanman nasaksihan maliban sa kung ano ang alam namin. Yun lang, kung ano yung nasaksihan namin, kung ano yung alam namin, yun yung nasaksihan namin. Ngunit ngayon, nasaksihan namin ang hayagan at wala kaming alam sa al-ghaib. Kasi dati, siyempre, di ba, doon pumunta doon habang sila ay na-entertain, nakastay doon sa lugar sa Egypt, doon sa pamamahay ni Yusuf alayhi salam. Hindi naman palaging magkasama nila si Binyamin eh. Okay? So yung pagkakaalam nila kay Binyamin ay siyempre hindi naman siya napag-alaman na siya ay magnanakaw talaga kasi wala siyang history na siya ay nagnakaw, di ba? Kaya yun yung yun yung ghaib na sinasabi ng mga kapatid niya. Na wala kaming alam sa kung ano yung hindi namin nakikita. Yung nasaksihan, yung alam lamang namin kung ano yung nasaksihan namin. So nangyari yung nasaksihan namin, yun nga ay nakuha mula sa kanya yung isang tawag diyan, yung bowl, yung golden bowl. Ay, kaya naman, napag-alaman namin na siya ay nagnakaw. So ito ay katulad na para bang sila ay inakasahan mula sa sinabi ni Binyamin, na para bang, kasi bakit? Kasi kung babalikan natin yung history, if I bring you, go back to balik natin ang tinatawag na history, natin baling tawag dyan, i-repeat natin yung history, naglagay nito sa aking, sabi niya kasi nung, di ba, nung sinabi na, nung tinanong nila, ano ba talaga? Ninakaw ba talaga yung mangkok na yan? Ano ba talaga nangyari? Sabi ni Binyamin, hindi ako nagnakaw Wala akong kinalaman dyan Okay. So ano nangyari pala? Kahit sabi ni Binyamin sa kanila, ang naglagay nito sa aking daladalahan, siya rin ang nagsuksok noon ng inyong pambayad sa inyong mga sako. Ito ang paliwanag ni Ibn Ishaq, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, na sila yung napag-akusahan, especially si Binyamin, siya naakusahan dahil nga sa planted evidence. Kasi nga dahil sa pahayag ni Binyamin, na parang ibig sabihin na mayroon talagang nagplano.
Di ba? Kasi nangyari na sa kanila na mayroong sinuksok noon, mayroong sinuksok noon na sabihin natin, at wala silang idea kung sino nagsuksok. Di ba? Nung sila ay, nung unang ano nila, unang dating nila, at nakita nila yung pambayad nila, binalik sa kanila. Subalit sinasabi nila na kiniklaim na ito ay binalik ni Aziz. Yan ng Aziz. Subalit walang alam sila at walang idea kung sino talaga yung nagsuksok. Ayun na. So, syempre, hindi nila pagmamalaking bagay yun. So, hindi nila pagmamayari, kaya binalik nila. So, yun din yung nangyari. Kaya nagkaroon sila na, inakusahan sila. Kaya inakusahan sila. O, ayon naman sa iba, ayon kay Bin Zaid, ang ibig sabihin, hindi kami nagpatotoo kay Yusuf na ang magnanakaw ay magiging alipin maliban sa alam namin kung ang tungkol sa iyong relihiyon. So ito man ang paliwanag ni Ibn Zaid. So sabi ni Ibn Zaid na dati wala kaming tinatawag na alam, wala kaming alam kung ano ang mangyayari. Sinabi lamang namin, tinanong kami kung ano ang ano sabihin natin ang parusa doon sa pagnanakaw. Kaya sinabi namin kung ano yung batas sa relihiyon mo o aming ama. Sinabi namin yon na ang batas, pag magnanakaw ka, ay kapalit sa ikaw mismo ang magiging kapayaran. Diba? So, hindi namin pinapatutuhanan kung ano sinabi ni Aziz, ni Yusuf. Diba? Hindi namin yon. Hindi namin pinatutuhanan yon. So, yun ang unang issue, mga kapatid. Pangalawang issue dito, kasama sa talatang ito, ang pagpapahintulot sa pagpapato. We're talking about ang tinatawag na shahada. Okay, shahada. Ang shahada o tinatawag na witness, kumbaga, okay? Witness, pagpapatotoo, pagpapatibay, yun ang ibig sabihin ng shahada. Tunay na ang talatang ito ay, sa talatang ito makasama ang pagpapahintulot sa pagpapatotoo sa anumang paraan na ang kaalaman tungkol dito ay nakuha. Ibig sabihin, malalaman sa aya na ito, sa phrase na ito, kapag mayroon kang knowledge sa isang bagay, pwede ka magpatotoo. Yan ang indikasyon dito. Okay? Pag may kaalaman ka sa isang bagay, karapatan mo at eligible ka na ikaw ay magpapatotoo. Ikaw ay magiging tinatawag na saksi, magiging tinatawag na witness. Sa anumang paraan na ang kaalaman tungkol dito ay nakuha. Now, tunay na ang patotoo, makatandaan natin, ay nakalink sa kaalaman. Hindi pwede ka na magpapatotoo na wala kang kaalaman. Tandaan natin yan. Kaya nasa shahada, hindi ka pwede magpa-shahada sa isang tao na hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng shahada. Kaya, of course, matakil natin ito. May mga nagpa-shahada, okay, taas ang kamay, repeat after me. Di ba? Ashhadu, Allah, ilaha illallah. So, itong mga nagsashahada, walang alam. Of course, we're not amazed. Actually, personally, hindi ako na-amazed sa mga tao na buong barangay, buong tinatawag na sabi natin halos buong city, pinapasyahada niya. Okay, pinapasyahada niya. Not unless siguro kung lahat sila ay batid nila yung ibig sabihin ng shahada. Diba? Napaliwanagan nga sa kanila at naunawaan nila yung shahada. Kasi nga, ang shahada sa kayong knowledge ay link yan sa isa't isa. Parang kambal tuko yan. Hindi pwedeng tinatawag na sabihin natin, hindi pwedeng magkahiwalayan. Kaya hindi tanggap ang shahada ng walang kaalaman. Okay? At kahit saang dalhin tayong korte, alam na, dito si Atty. Aisha, di ba? Sa kahit sa anong korte, hindi ka pwedeng magsaksi na wala kang knowledge. Di ba? Yes. Right? Opo. Tama po. Yun po yan. Subhanallah. Di ba? Sa lahat ng field, di ba? Lahat, kapag nagsaksi ka, kinakailangan merong knowledge. So how much more sa deen? How much more sa pananampalataya? How much more sa da'wa? Di ba? How much more sa mga bagay na katulad dito? Kinakailangan na una na yung tinatawag na kaalaman. Di ba? So tunay na ang patutoo ay nakaling sa kaalaman, nakaling sa tinatawag na akal, makatwiran. Hindi lamang kaalaman, kundi tinatawag na sabihin natin ay makatwiran, akal na sinasabi. May isip, kumbaga. At of course, nakaling sa tinatawag na syara'an. Ibig sabihin na syara'an ay legal. Okay? Ito na legal base. Malinaw? At lahat ng ito ay elemento at pamantayan para sa tinatawag na sabihin natin ay shahada, witness, pagpapatotoo. At ito ang alituntunin ng mga pagpapatotoo. So itong apat, huwag natin kalimutan sa exam darating yan, na ano ang tatlong elemento ng pagpapatotoo. Okay? Para sa ganon, yung pagpapatotoo na ito ay magiging katanggap-tanggap sa tinatawag na Sharia. Unang-una, knowledge. Pangalawa, akal, makatwiran. Okay? Hindi pwedeng matotoo yung baliw na walang isip tapos magiging saksi. Ano yan? Diba?
Then, of course, legal base, legal grounds. Yun mga kapatid, nasa pananampalatayang Islam. So, kinakailangan alinsunod sa tinatawag na batas due process, kumbaga. So, yun. So, yun ang dahilan kung bakit sinabi ng ibang mga scholar na ang patutuo ng bulag ay pinahihintulutan. Kapag, of course, nasa kanya yung knowledge, nasa kanya mga bagay na ito. Ang patutuo ng nakikinig ay pinahihintulutan. Ang patutuo ng pipi, kung naintindihan mo ang kanyang gesture o kumpas, ay pinahihintulutan. At ang patutuo ng sabihin natin, yun nga, yung gesture, yung pipi, which hindi makapagsalita, kapag ang gesture niya ay malinaw, ika nga, naintindihan yung kanyang gesture, ito ay pinahihintulutan. Gayon din, ang patutuo ng isang writing, ng isang cup, ng isang sulat, kung natitiyak na ito nga ang kanyang sulat, o sulat kamay niya, o kaya sulat kamay ni Pulano, ay may bisa. Meron itong tinatawag na bisa. O kasi sa procedure, sa legal na na usapin. Kung natitiyak, may kondisyon. Kung natitiyak na ito nga ang kanyang sulat, o tinatawag na, sabihin natin ay sulat ng ni Pulano, ito ay merong bisa. So ang mahalaga nakarating sa kanya, tinatawag na, sabihin natin ay kaalaman. Okay, merong knowledge ika nga sa bagay na ito, makatwiran, at saka tinatawag na legal. So yun yung mga kapatid. Kahit ang bawat isa na may kaalaman sa isang bagay ay maaaring magpapatotoo tungkol dito kahit na hindi ito nasaksihan ng saksi. You know? Ang mahalaga ay meron siyang tinatawag na kaalaman at maaaring sabihin ay sa isang bagay ay maaaring magpatotoo. So, kahit sinabi ng Allah, bilang patunay, sinabi ng Allah, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Mapapansin mo yung ayat sa Zukhruf, chapter 43, verse 86 ng banal na Quran, ano sabi ng Allah? Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Maliban sa sino mang tumistigo ng katotohanan at sila ay batid nila ang katotohanan sa anuman na kanilang pinaniwalaan at sinaksihan. So, di ba? Shahada, ya'lamun ilm. Di ba? So, dapat kay magsaksi ka, meron kang tinatawag na kaalaman sa bagay na yan. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi shahadati qabla ay yus'alaha. Sabi niya, should I not tell you of the best witness? Sabi niya, sasabihin ko ba sa inyo kung sino ang pinakamabuting saksi? Ano ang pinakamabuting saksi? Siya ang nagpalabas na ng kanyang katibayan o pagpapatuto bago pa man ito hingin sa kanya. Di ba? So he is the one who produces his evidence before he asks for it. Yan ang pinakamahinang na tinatawag na sabihin natin ay pagsaksi o saksi mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito yung pangalawang issue na may kaugnayan sa phrase na yan, na kung saan ay may usapin na may link sa tinatawag na shahada o pagsaksi o pagpapanto. Pangatlo na kung saan issue na may kaugnayan dito sa phrase na ito, ang pahayag ni Imam Malik rahimahullah tungkol sa shahada ng pagdaan ay nagkakaiba. Yung shahadatul murur, ibig sabihin dito, kung ito ay ang pagsasabi ng isang tao, dumaan ako kay Pulano at narinig ko na sinasabi niya ang ganito ganyan. So dumaan siya kay Pulano, kasi pag nasa eyewitness ba, siya yung magiging witness doon sa korte, tapos ito yung kanyang narration, narinig ko kasi na ganyan-ganyan, na sinabi niya na ganito ganyan. Diba? So, of course, yung ganun tinatawag na yung ganun sabihin natin na kinakailangan ng further investigation kung totoo ba talaga yung kanyang narration o hindi. So, yung mga substantial evidence, mga circumstantial evidence, ano pa man. Kahit kung naintindihan niya ang sinabi niya, ay maaari siyang magpatotoo. Ito isa sa mga opinion ni Imam Malik rahimahullah. At isa na namang opinion ni Imam Malik ay hindi siya magpatotoo hanggang sa masaksihan niya ito. Okay, hanggang sa masaksihan niya mismo yung krimen, ay hindi siya pwede magpatotoo. At makes sense na kapag nasaksihan ng krimen, ika nga, kasi mayroong narrative na, alam mo na, yung mga salaysay na kung saan ay minsan ay nasusulan o something like that. So, kailangan pa rin ng ng due process at kinakailangan pa rin yan ng investigation at iba pa. So, basically, ang tama, ayon kay Imam Baghawi, rahimahullah, ay ang pagbibigay ng patutuo batay sa kanyang pagkaunawa. Okay, at ito ang sinabi ng pangkat ng mga scholar at ito ang katotohanan. Dahil ang hinihiling ay nakamit at nangyari. At anong hinihiling ng Sharia para maging maging eligible siya na ito ay magpapatutuo? Kasi alam niya pag once nalaman niya, naintindihan niya yung kanyang kaalaman, pwede siya magpatutuo. At ito yung tinatawag na hinihiling, ika nga, at na kailangan isang katuparan ang tinatawag na kaalaman. Okay? So dahil ang hinihiling ay nakamit at nangyari, at kailangan niya isang katuparan ng kaalaman. Kasi alam niya, sigurado siya sa kanyang kaalaman, pwede siya maging success. Pwede siya maging magpapatutuo. Pero
nanatili yung issue na tatanggapin ba ang kanyang pagpapatotoo, hindi. So that is another issue kung tatanggapin ba ang kanyang pagpapatotoo. So, siyempre, natanggapin niya kapag mayroong mga circumstantial proof, mayroong mga sabi nating karina, mga sabi natin mga indikasyon ika nga sa pagpapatotoo na kanyang sinasabi ay totoo. Okay, so it's another thing. Para bang mangyari ng nasasagit na ang pinakamabuting pagpapatotoo kung alam niya kung ano ang nasaksihan niya, at ang pinakamasama sa mga magpapatotoo kung itinago niya yung kaalaman na meron siya. Pinakamasama yun. Na lalo pat doon, lalo pat yung shahadatul zur, kabilang yun sa malaking pagkakasala yung shahadatul zur, mga kapatid. Anong shahadatul zur? Yun yung mga false, sabi natin, false witness. Di ba? Magsasaksi ka pero kasinungalingan doon sa kung ano yung totoong nangyari. Yan ay malaking pagkakasala sa tinatawag na sabi natin sa Islam. Ito at ang Allah subhanahu wa ta'ala higit na nakabati sa bagay na ito. Pang-apat na issue na may kinalaman sa phrase na ito, kung isang tao ay nag-aangkin ng isang patotoo na ang kanyang buhay ay hindi maaaring magbigay, ito ay tatanggihan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Sapagkat nag-aangkin siya ng kasinungalingan habang ang publiko ay nagpasinungaling sa kanya ng hayagan. So halimbawa, alam naman na nagsaksi ka na ganito, subalit napakarami nagsaksi na yung ginawa mo ay isang kasinungalingan, ay hindi pwedeng ano yan. Hindi pwedeng tanggilikin at ito ay dapat tanggihan. Di ba? Kasi may mga publiko na yung nagsabi, mas marami ka nga yung bilang kaysa ikaw ay mag-isa lamang. You know? So, walang duda, kinakailangan ng mga investigasyon. You know? So, wama kunna lil ghaibi, another sabihin natin tinatawag na kabila ng ayan na ito, wama kunna lil ghaibi hafidhin. Ang ibig sabihin ng wama kunna lil ghaibi hafidhin, mga kapatid sa panampalatayang Islam, na wama kunna lil ghaibi. Ang ibig sabihin ng tinatawag na al-ghaib dito, al-ghaib bima'na al-ahwal al-ghaiba 'an al-mar'. Ang ghaib, ang mga kalagayan na wala sa isang tao. Ang tawag diyan is al-ghaib. Ang tawag diyan is al-ghaib. Ang al-ghaib, subhanallah, ito ay isa sa mga pamantayan natin sa Sharia na hindi tayo pwedeng magsabi at magsalita patungkol sa ghaib kailanman. Kasi walang nakakaalam ng ghaib maliban lamang sa Allah. At pag sinabi ng ghaib, anumang lahat ng nasasaklawan na wala sa kalagayan ng isang tao, wala sa kanyang harapan, wala sa kanyang tinatawag na kaalaman, okay? Ay behind the curtain. Di ba? Hindi mo alam kung anong nasa likod nito. You know? Kasi wala ka namang CCTV. At alis kapag may CCTV ka. So yun yung mga kapatid. Yan ibig sabihin ng al-ghaib. Anumang bagay na nakakublik. At ang pinaka-ghaib sa atin sa pagitan ng mga tao ay kung ano yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Kailanman. Yun yung mga bagay na kahit doktor hindi alam. Kahit mag-ipon-ipon pa lahat ng mga doktor, lahat ng mga dalubhasa, lahat ng mga tao sa ibabaw ng lupa para alamin kung ano yung nasa kaibuturan ng puso ng isang tao, tiyak na hindi sila magtatagumpay. Hindi sila yung mabibigo. Kasi walang nakakaalam niya kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maging yung sarili nga. Maging yung tao nga minsan hindi alam sarili niya eh. Hindi alam kung ano yung nasa loob niya eh. Pero alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So yun mga kapatid, kaya naman papaano at how come na tayo ay huhusgahan natin ang isang tao kung ano yung nalaman ng kanyang puso. Di ba? So yan ay napakalaking pagkakamali at yan ay napakalaking tinatawag na sabihin natin ay malaking bitan ng syaitan. Parang isang tao ay magkamali at magkasala at ang isang tao ay mapariwara. Yan ang ibig sabihin ng al-ghaib mga kapatid. Then pangalawa, al-hifdh. Kaya nga kumakun na lang ghaibi hafidhin. Ang hafidhin from the word al-hifdh. Al-hifdh ng ibig sabihin ay kaalaman. Dito, ang ibig sabihin ay kaalaman. Kasi basically, ang ibig sabihin ng hifdh ay pangangalaga, pagpapanatili, pagpuprotekta. Subalit dito ay walang iba kundi ay kaalaman. Diba? Ibig sabihin dito na sinasabi ng mga kapatid niya, na sabihin mo sa ating ama, sa ating ama, na anumang yung unseen, anumang yung mga hindi natin nakikita at hindi natin nakakubli sa atin, hindi natin control, wala tayong alam. Wala tayong tinatawag na idea. Ano man ang mangyayari kinabukasan, wala tayong idea. Ano man yung mga nangyayari na wala sa atin, wala sa ating tabi, wala sa hindi kasama natin, wala tayong idea. Wala tayong tinatawag na kaalaman. Yan ang ibig sabihin ng pamakun na lalghaibi hafidhin. At ayon kay Mujahid, sa Kanikatada mga kapatid, sinabi ni Mujahid sa Kanikatada, hindi namin alam na ang iyong anak ay magiging alipin. At ang aming buhay ay magiging ganito. Ngunit sinabi namin
Pinoprotektahan namin ang aming kapatid hanggat sa aming makakayanan. Hanggat sa aming makakayanan. At yun lang ang kaya namin. Kasi hindi kami authorized at dayuhan lamang kami, wala kaming kapangyarihan. At napatunayan na siya magdana na siya nagnakaw. So ano yung laban namin? Ano yung tinatawag na laban namin? At yan ay beyond our control. You know? Kaya wala kaming kaalaman na siya magiging alipin. Diba? Kasi kung alam namin magiging alipin siya, subhanallah, ay hindi na sa namin ang sabihin na kung ano yung parusa. Kung kaya namin hahayaan yung mga bagay na ito. You know? Na sinabi ni Ibn Abbas, ang ibig sabihin nila ay magnanakaw siya sa gabi. Kaya nga, sa al-ghaib, ang ibig sabihin, sabi ni Ibn Abbas, nagnakaw siya sa gabi habang sila ay natutulog. Yun yung nasa isip ng mga kapatid. At ang al-ghaib ay ang gabi. Isa sa mga kahulugan ng al-ghaib ay walang iba kundi gabi. Kaya nga, tinatawag na ghaibu, mayroong term sa Arabi, nakalimutan ko, na nagpapatunay kadiliman, kumbaga. Okay? Ito ay tumutungo sa tinatawag na gabi habang sila ay natutulog. At ang al-ghaib ay ang gabi sa wika ng mga himyar. Sa wika ng mga himyari, mga Yemeni, na Arab Yemen, mayroon sila mga which is tribu ng himyar, ay walang iba kundi ang tinatawag na ghaib, ang ibig sabihin ay gabi. Okay? Actually, naalala ko yung himyari, yung babae na nagparusa sa pusa, mula sa tribu ng himyari yun, nakalagay sa hadith, na mayroon isang babae na galing sa Himyar tribe, na kung saan ay pinaparusahan niya yung pusa, kinukulong niya at hindi pinapakain. Kaya naman ay namatay yung pusa, kaya na siya ay naumpiyang apoy dahil sa pusa. Subhanallah. At dahil naman sa aso, mayroong naparaiso dahil sa aso. Dahil sa tinulungan niya yung aso. Biro mo kapatid, sa hayop na ito, maaaring sa mga bagay-bagay na ito katulad ng hayop, maaaring maparaiso ka at maaaring maimpiyano ka. Maging ka sa hayop. Huwag kang maging hayop. Okay. So yung mga kapatid, sinabi ni Ibn Abbas, hindi namin alam kung ano ang ginagawa niya sa araw at gabi at ang kanyang pagpunta at pagdating, wala kaming alam. Kasi naman lahat-lahat ng panahon ay kasakasama namin si Binyamin doon sa palasyo. Wala kaming alam. Kaya pupunta, pagdating niya, pagpunta ganyan, kung saan, hindi namin alam kung anong ginagawa niya doon. So yun ang pinapahiwati. Yun ang tinatawag na pinapahiwati. At sinabing, hanggat siya ay nakahiwalay sa aming paningin, kung gayon, noong siya ay wala sa amin, ang kanyang kalagayan ay hindi na namin alam ang nangyari. So yun lahat ng ito ay ma'na o kahulugan o tafsir ng wa ma kunna lil ghaibi hafidhin. Okay? Subhanallah. Yung maikling phrase na ito ay punong-puno ng mga interpretation mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At pagkatapos, mga kapatid, there is a benefit nga. Mayroong tinatawag na sabihin natin, mayroong itang tatawag na katanungan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Merong katanungan dito na merong benefits. Sa tatang ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mula sa kaalaman ng tinatawag na fiqh. Mula sa kaalaman ng fiqh. Dito tayo mula sa saan ba tayo? Ito. Was'al al-qarya. Dito tayo sa was'al al-qarya. Alladhi kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Ang ibig sabihin dito, was'al al-qarya, although na natin yung paggalahat ng kahulugan kahapon, was'al al-qarya, ibig sabihin ay magtanong ka sa karya. Anong karya? Ang karya tinutukoy dito al-Madina. Okay, ang Madina, which is isa sa mga kahulugan ng karya ay kapatid ng Madina. Ito yung mga sister language, kumbaga, ang karya sa Madina, minsan ang karya tinutukoy ay Madina. Nang tinutukoy dito ng Madina, walang iba kundi ay Misr, ang Ehipto. Okay? Ang city ka nga. Now, nung sinabi na was'al al-qarya, tanungin mo ang karya, paano mo tatanungin yung Misr, yung karya, yung village? Kasi ang karya ibig sabihin ay village. Paano mo tatanungin? Kaya naman, may mga ulama nagsabi na isa ito sa mga patunay na ang Quran ay majaz. Mayroong majaz. Ang ibig sabihin ng majaz ay matalinghagang pananalita. Kasi dalawang klase ang kapatid, pinagtatalo ng mga ulama, majaz or haqiqi. Haqiqi. Ang ibig sabihin ng haqiqi is reality. Actual mismo. Halimbawa, karya, pag sabing karya, village talaga, itself. Okay? Pag majaz, ang ibig sabihin ng karya ay mga tao. Ibig sabihin, mga tao na doon sa village na nakatira doon. Ibig sabihin ay mga mamamayan. Ang ibig sabihin, kapag mga mamamayan, ang karya dito ay majaz, metaphorical. At kapag hakiki naman, yung totoong mismong tinatawag na karya. Kaya naman sabi ng mga ulama, kung ito ay hakiki, kung sa Quran ay puro hakiki, at walang tinatawag na majaz, at walang matalinghaga, ika nga, di ba? So, paano tatanungin ngayon yung tinatawag na? Paano tanungin ngayon ni Yaqub?
Yakob yung barangay, paano tanungin yung tinatawag na sabihin natin yung city itself, di ba? So, ibig sabihin, merong majaz. But anyhow, mga kapatid, ito lahat ng ito ay discussion ng mga scholar. Ang mahalaga dito ay doon tayo sa naintindihan natin na tanungin mo, na ito pa isang tinatawag na isa pang habilin pa ng kanyang kapatid na naiwan, okay, na naiwan, was al-Qarya. So, ibig sabihin, hindi pa nakarating dito. Hindi pa nakabalik yung mga kapatid dito sa tinatawag na poder ni Yakob. Bakos ito pa ay kadugtong ng habilin ng naiwan doon na kapatid, doon sa Miser na si Ruben. Was al-Qarya, at tanungin mo, kasi baka alam nila na magdududa talaga yung ama nila. Kung ganun, kapag nagdududa yung mga natin, was al-Qarya, sabihin mo sa kanila, was al-Qarya. Sabihin mo sa kanya na tanungin niya yung mga village. Ibig sabihin, tanungin yung Mister, okay, mga lugar na daanan nila. Kasi alam nila kung ano talaga yung totoong nangyari. You know? Was al-Qaryati allati kunna fiha. Ibig sabihin ng allati kunna fiha, yung mga lugar, Miser man o hindi, o karatig lugar na Miser, na kung saan nanduroon kami o nadaanan namin. Wala ira allati aqbalna fiha. Wala ira, alam natin yung sabihin ng ira ay walang iba kundi yung caravan, yung convoy, na nagdadala ng mga goods. Ibig sabihin na which is na mga taga-Kanaan from Egypt to Canaan. Sila yung mga sabi natin kapitbahay doon. Ang mga lugar na kapitbahay ng doon si Yakob alayhi salam. Na kung saan allati aqbalna fiha na kasama namin sa paglalakbay pabalik. So tanungin mo sila. Tanungin mo para sa ganun, wa inna lasadikun, matatagpuan mo na kami ay mga sabi natin mga nagsasabi ng katotohanan. Makikita mo na kami ang mga sinasabi namin ay totoo. Kasi mismo sila alam nila na yan. So ito ay isang proposal ika nga ng kapatid nila kung sakasakalit pagdating nila at nagdududa pa rin si Yakob alayhi salam. At ito nga yung ginawa nila. Okay, yun na tawag na ginawa nila. Ito yung isinaset mismo talaga nila sa harapan ni Yakob alayhi salam. Now, merong benefits dito mga kapatid. Okay? Sa tinatawag na talatang ito, sa talatang ito ay mula sa kaalaman ng fiqh. Sa totoo lang, na ang bawat isa na nasa kanyang katotohanan at nababatid niya na maaaring mapag-isipan siya ng kasalungat sa kung ano ang nasa kanya ng katotohanan, o di naman kaya siya ay maaaring maakusahan ng kamalian at kanyang tatanggalin ang paratang at lahat ng pagdududa tungkol sa kanyang sarili. Okay? At ideklara ang katotohanan nasa kanya upang wala nang mananatili magsalita ay gagawin niya. Ibig sabihin, kung alam mo na ikaw ay tama, at batid mo na may mga ibang mga tao, ang taong nasa harapan mo, ay pagdududahan ka at hindi mapaniwala kung ano ang meron sa iyong katotohanan, o kaya maaaring maakusahan ka ng kamalian, kasalungat doon sa kung ano yung katotohanan nasa sa iyo, so kinakailangan gumawa ka ng paraan at huwag kang manahimik, na ito ay pababayaan mo lamang, hanggang sa ito ay kakalat at hindi mo ipagtanggol ang sarili mo at hindi mo ipaliwanag kung ano ang nasa side mo. Kasi bakit? Ang pananahimik, nakalagay sa isang hadith, as-sakit anil haqqi ka syaitan al-akhras. Ang pananahimik sa katotohanan ay tunay na itsura ay nahalintulad sa isang pipi na syaitan na hindi makapagsalita. Okay? Syaitan ka, hindi ka pa makapagsalita. Anong saysay mo? Diba? Anong saysay mo kapatid kapag alam mo yung katotohanan tapos mananahimik ka? Subhanallah. Kaya naman, sa isang, ito ay mismo, nasa batas natin yan. Nasa batas natin yan. Na once na kapag ikaw ay nasa katotohanan, kailangan ipaglaban mo ang katotohanan na yan sa makatarungang kaparaanan. Ipaisaliwalat mo yung katotohanan sa aramang kaparaanan, lalo pa binidan mo yan nakakasalalay dito mga kapatid. So ikaw ay sabihin natin, ideklara mo ang katotohanan upang wala nang manatiling magsalita pa ng kamalian at ng kaparatangan at lalong-lalo na laban sa iyo. At ito ay mismo, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginawa ito. Ginawa niya mismo yung principle na ito. Yung tuntunin na ito mga kapatid. Na tinuruan din tayo at the same time na hindi ka pwedeng manahimik na kapag mali ang impression ng ibang tao sa iyo. Okay? Pag halimbawa nakitaan ka, tapos mali ang kanyang interpretation, mali ang kanyang impression, samantalang taliwas doon sa katotohanan, kinakailangan na gumawa ka ng hakbang na ito ay mabigyan ng linaw agad sa kanila. Huwag mo itong hayaan na ito ay kakalat at pagchismissan ka. Kasi pag nagchismissan ka, magagalit ka in the first place, kasalanan mo eh. Kasi kasalanan mo. Kasi bakit hindi ka nanahimik ka eh? Nanahimik ka, hindi ka nagsalita. Di ba? Kaya ngayon, hindi mo masisisi yung mga tao kung bakit ka pinagkalat o pinagchismisan.
Na kasi bakit? Hinahayaan mo na ikaw na ito ay lumaganap at hindi ka nagsalita at hindi mo tinatawag na sabihin natin ay pinagtanggol lang yung sarili at pinaliwanag ang yung sarili. Kaya naman, ay mahalaga pinaliwanag mo ang sarili mo, then wala ka nang pananagutan. Ano man, kung hindi sila maniwala na sa kanila yun. Okay, actually mananagot kapag hindi sila maniniwala pagkatapos mong mailantad at maihayag kung ano ang katotohanan. Eh wala ka nang tinatawag na wala ka nang pasanin sa ganung mga bagay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunayan natin ang hadith mga kapatid, ay noong merong pangyayari na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'tikaf during the last 10 days ng Ramadan. Tapos binisita siya ni Safia bin Huyay. At syempre nag-usap sila, nagkumustahan, at nung papauwi na si Safia bin Huyay, lumabas siya si Propeta sallallahu para ihahatid si Safia bin Huyay sapagkat that time is gabi. Alam natin sa panahon noon ay walang ilaw na katulad na meron tayo. Kaya madilim. Kaya naman inatid si Safia bin Huyay sapagkat ito ay kinakailangan. Na kung kaya, habang hinahatid ni Propeta Sallam si Safia bin Huyay, so mayroong dalawang lalaki mula sa mga Ansar ang nadaanan sila habang sila ay kasama na si Safia bin Huyay at yung dalawang lalaki na ito ay hindi naahanigan si Safia. Ang alam lamang nila na si Propeta at may kasamang babae. So siyempre, alam natin, although propeta siya, at hindi tayo pwede bilang isang tinatawag na tao, bilang isang alipin ng Allah. Di ba? Hindi natin pwede tinatawag na pagdudahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero, subhanallah, bagamat bilang tao kahit mga sahaba pa yan, sumagi sa isip nila eh. Yung mga bagay na, di kaya-ayang pag-iisip kasi tao lang sila, hindi sila mga anghel. Di ba? Kaya naman, sa sayo ni Propeta sallam, kahit propeta siya, di ba, at walang karapatan na pagdudahan ng masama yung tinatawag na siya, subalit nilinaw pa rin ni Propeta sallam yung sitwasyon na yun. Anong ginawa mga kapatid? Kaya yung nakita ng mga sahaba na ito, nakita sila na medyo nagmadali sila. Alam mo yung nakita tayo, bilis natin maglakad. Yun ang ginawa ng mga dalawang sahaba na ito, nagmadaling maglakad sila. At dahil dito sinabi na salam, ala rislukuma, inama hiya Safia bin Huyay. Ala rislukuma. Hey, sabi niya, do not run away. Sabi na, wait a minute. Diba? Kaping mainit. But anyway, dahan ko lamang yan. So sabi niya, dahan-dahan kayo. Okay? Dahan-dahan, hinay-hinay lang. Huwag kayo magmadali. Sandali lang. Sandali lang. Sabi niya. Fakala, subhanallah. Sabi na, tunay na ang kasama ko sa isa Safia bin Huyay. So alam na agad ni Propeta sallam kung ano yung maaaring isa-isip nila na meron siyang kasamang babae at hindi maliwanag sa kanila na yun ay asawa niya. Sabi niya, ito si Safia bin Huyay kasama ko. Alam na agad nila na sino yung kasama ni Propeta sallam. Nilinaw agad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkakataon na ito, hindi na hinayaan na sa mga sahaba na ito ay tatatak yung mga maling impression at pag-aakala laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung isa sa mga prinsipyo mga kapatid na dapat nating matutunan. Wallahi, napakahalagang prinsipyo na yan. Subhanallah sa ating buhay. Subhanallah. Okay? Kaya naman dahil kay Fakala, subhanallah ya Rasulullah. Fakala, subhanallah ya Rasulullah. After na malaman ng mga sahaba na ito, sinabi ng dalawang ito, subhanallah. Napakasama na pinag-iisipan natin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di maganda. Pusugo ng Allah. At naramdaman nila ito. Naramdaman nila sa kanilang mga puso. At dahil dito, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang dalawa, inna syaytana yablughu min al-insani mablagha dami wa inni khashitu ay yakhzifa fi qulubika ma syai'an. Sabi niya, sa katotohanan si Satanas, si Syaitan ay nanunuot, dumadaloy sa kahit sa lahat ng bahagi ng katawan ng tao na kagaya ng dugo na dumadaloy sa kanyang ugat. Ganun ang Syaitan. Subhanallah. Ganun na ng Syaitan. Saan man ang katawan ng isang tao, nandun si Syaitan na parang dugo na dumadaloy sa katawan ng tao. Kaya naman sabi na, natatakot ako na baka ipasok ni Satanas ang isang masamang pag-aakala sa inyong isipan. At ito yung prinsipyo mga kapatid na dapat nating sabihin natin na kunin at isabuhay. Okay? Yung prinsipyo na ito. Okay? Na kung kaya anuman yung mga puwang, anuman yung mga sabihin natin bagay na maaring ang Syaitan ay magpukol sa atin at magpasok sa atin at maglagay sa ating mga puso ng pagdududa, ay kinakailangan linawin natin yun. Huwag mong hayaan na yung kapatid mo sa pananampalataya sa may biktima ni Syaitan. Dahil sa iyong pananahimik,
Dahil siya yung tinatawag na sabihin natin ay pagwawalang tibok sa mga bagay-bagay. Linaw? Kailangan linawin sa kanya upang hindi magtagumpay si Shaitan. Kaya walang dula yung mga nasa Facebook ngayon, matagumpay ang Shaitan, sobrang matagumpay ang Shaitan. Kasi, kaya wag natin kaya na tumahimik na lang tayo mga ulama dyan sa huwag na sila magsalita. Kaya na lang yung mga kapatid natin na kahit gumawa ng kamalian, sa kanila na lamang yung kasalanan. No! Hindi yan ang ugali ng mga scholar, mga kapatid sa pananampalataya. Ang mga ulama ay sila ay nagsasabi at sila ay nagpo-provoke, sila ay yan ang tuntunin ng mga ulama. Yan ang gawain ng mga scholar. Sila ay nagtutuwid sa makatulungang paraan. Sila ay nagpapaliwanag sa makatulungang pamamaraan at iba pa upang sa ganun ay hindi magtagumpay si Shaitan na tupukin itong mga mangmang at itong mga kapatiran natin na walang alam sa pananampalataya upang hindi sila tupukin at malunod sa estratehiya ni Shaitan. You know? Subhanallah. So yun mga kapatid sa pananampalataya naman sa fiqh yan, principle yan kapatid. Hindi ba gati ang fiqh? Yan ay fiqh, pangunawa, jurisprudence, yan ang tinatawag na lituntunin. Malinaw? So yun ito yung pinakamahalaga na dapat natin tinatawag na sabi natin So dito sa akin na ito mga kapatid, na mayroong tinatawag isa pang issue. Halimbawa kung sinabi na, paano pinayagan ni Yusuf na gawin ito sa kanyang ama at hindi ipaalam sa kanyang tinurungan at ang kanyang kapatid ay pinapawian, napaiwan, na sa kanyang pagkakaalam na magiging malubha ang kalagayan ng kanyang anak. At dito mayroong kahulugan ng pagsuway, pagputol sa ugnayang pagkakamag-anakan at kawalan ng awa sa matanda. So ang sagot dito mga kapatid, ang tama ay ginawa niya ito sa utos ng Allah sa kanya. Yung ginawa ni Yusuf, yung mga lahat ng mga gawain na ito, ay according sa approval ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan si Yusuf a.s. na gawin ito sa kanyang, lalo pa sa kanyang ama, upang madagdagan ang pagsubok ni Yaqub alayhi salam. Okay, yun yung hikmah dito. Upang madagdagan ang pagsubok ni Yaqub alayhi salam dahil alam ng Allah at pakatandaan natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagbibigay sa atin ng pagsubok maliban lamang na ito yung makakayanan natin. Maliban lamang na makakayanan natin dito. Upang dublihin ng Allah subhanahu wa ta'ala gantimpala at ibilang si Yaqub alayhi salam sa antas ng kanyang mga ninunong mga naunang mga propetang nauna sa kanya. Kagaya ni Propeta Ibrahim alayhi salam. Diba? At hindi niya, katulad ni Ismail alayhi salam, at iba pa. Upang dublihin at mapabilang siya sa antas na ito na sila ay mapagtimpi at matiisin. At sinabi din ng ibang mga ulama, Ismail al-Baghawi rahimahullah, hindi niya ipinakita ang kanyang sarili, hindi niya inihayag ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid dahil hindi siya tiyak sa kaligtasan dahil maaaring maglagay sila ng masamang plano sa kanyang mga gawain at ikukubdin nila ito mula sa kanyang ama. At of course, ang tama ay ang unang sinabi natin na lahat ng ito ay ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala at approval ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yung mga kapatid, so dito, after that, dala ko tayo bilang panghuli, kala bal sawwalas lakum anfusukum, ay nakarating na ngayon. So nakarating na ngayon itong magkapatid, naiwan na si Ruben, naiwan si Benjamin, nakarating doon sa tinatawag na ama, isinalaysay kung ano yung mga nauna sa atin, itong mga naunang binanggit natin, di ba? Sinabi nila kung ano yung habilin na Ruben, yung mga phrase na ito, lahat ng ito, okay? Tapos nagdududa si Yaqub alayhi salam, tapos ito yung naging katwiran nila, naging katwiran nila, na kung saan ay, kung ayaw mo maniwala o ama, tanungin mo nito, ika nga, at pagkatapos yung mga karawang, tanungin mo sila upang kami ay magsasabi na malalaman na papatunayan mo kami mga makatotohanan sa aming mga sinasabi. After that, ang reply ni Yaqub alayhi salam, kala bal sawwalas lakum anfusukum amra. Kala bal sawwalas lakum anfusukum amra. Nang ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at nang sila'y nakabalik na sa bayan, makarating na ikwento sa kanilang ama, sabi ng ama nila, sabi na, balsa walas lakum. Ang ibig sabihin ng balsa walas lakum, tunay na ang nagsabi sa inyo ay zayyanas lakum. Ang ibig sabihin ay, ang totoo ay niluloko at nililang lamang kayo ng inyong mga sarili. Na siyang nag-utos sa inyo na magpakana ng masama na katulad ng pakana na inyong ginawa noon kay Yusuf alayhi salam. So dito yan sinasabi ni Yaqub alayhi salam, kana bal sawwalas lakum anfusukum. Ibig sabihin yung sawwala na ibig sabihin ng sawwala ay zayyanat. Ang zayyanat ay ibig sabihin ay
pinalamutihan, kumbaga, ng bagay na ito, walang naggawa ng papalamutin ito niya sa inyong sa inyong ay ang inyong mga sarili lamang. Yung mga sinasabi niyo, huwag niyo akong lukuhin. Parang sinasabi sa ating salita, huwag niyo akong lukuhin, huwag niyo akong tinatawag na ano. Meron na kayong history, di ba? Na nagsabi kayo ng kasinungalingan sa akin, kayo ay mga traidor, di ba? Tapos ngayon, huwag niyo akong lukuhin. Tapos yung ginagawa niyo ngayon ay katulad ng ginawa niyo kay Yusuf alayhis salam. Parang inulit niyo lang. Parang tinatawag na inulit niyo lang. Yung ginawa niyo kay Yusuf, na kung kaya pagtitiis na lamang ang siyang pinakaangkop sa akin. At fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Ang pagtitiis na lamang ang pinakaangkop sa akin. Naway ibalik sa akin ng Allah, asallahu ayatiyani bihim jami'an. Naway ibalik sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala sila, lahat ng aking mga anak. Nang tinutukoy dito, jami'an, pag sinabi jami'an, lahat sila. Nang tinutukoy ay si Binyamin, at maging si tinatawag na sabihin natin ay si Rubil. Okay? Si Rubil. You know? Si Yusuf, si Rubil at saka si Binyamin. So may mga at kami muli kami magsamang muli ika nga. Sabi niya, naway ibalik sa akin ang Allah aking na tatlong anak. Si Yusuf ang kanyang kapatid at ang kanilang matandang kapatid nagpaiwa dahil sa kanyang kapatid na si Binyamin. Katotohanan, innahu al-alimul hakim. Katotohanan, siya ay alim. Ang Allah, ang alim, ganap na nakakaalam sa aking kalagayan. At al-hakim, ganap na maalam sa kanyang mga pangangasiwa, mga kapatid. Now, dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam niyo po yung pananalitang ito ni Yaqub alayhis salam? Ano yun? Yung asallahu ayati ang pala yung fasabrun jamil, ito yung una. Asa innahu wal alimul hakim, ito yung pangalawa. Yung mga pananalitang ito ni Yaqub alayhis salam, pagkatapos ng patong-patong na mga pagsubok sa kanya, wallahi mga kapatid, ito ay isang napakalinaw na nagpapahiwatig ng isang malinaw na indikasyon ng pagiging perpekto ng kanyang pananampalataya. Wallahi, hindi magagawa ito ng isang tao kung kulang ang kanyang pananampalataya. Lalo pat sa mga walang pananampalataya. Tingnan mo yung mga walang pananampalataya. Pag merong nawala sa kanya, sabi niya, maninisi siya, bakit mo pinatay? Ikaw ang dahilan kung bakit pumatay. O, pinatay mo yung nawala sa amin yung mahal namin sa buhay. Ikaw yung dahilan. Mananagot ka, di ba? Magre-rebuild, di ba? Kung ano man yung gagawin niya sa buhay niya, sisigaw, di ba? Maglulupasay, kahit pa doon sa loob ng di ba? May mga ganyan mga kwento, di ba? Nung namatay ang kanyang asawa, sumama doon sa libingan, bakit mo ako iniwan? Di ba? Bakit hindi tayo magsama? Nung tinulak na doon, ayaw pala po. Nakagalit na yun, bakit tinulak doon sa loob ng libingan? Kaya kalawa gusto mong sumama, yung pala ayaw na sumama. Di ba? Yung mga ganyan mga kwento, subahan lang. So yung mga kapal sa pananampalatayang Islam, so hindi magagawa yan ng walang ganap na pananampalataya. Ang tanging makagawa lamang nito, yung ganitong klase ng pagtitimpi at ganitong klase ng pagsasabar ay ang may taglay na kumpleto at perpektong iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang mabuting ugnayan. Nagpapatunay ito ng mabuting ugnayan ni Yaqub alayhis salam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamahalaga. Yun yung tinatawag na ugnayan, relation to God. Sabi nga, born again. Diba? Relation to God, relation to Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuting ugnayan at mabuting pag-aakala sa Allah subhanahu wa ta'ala makapangyarihan sa lahat. At gayon din, nagpapahiwatig ng lakas ng kanyang pag-asa at pag-aasam-asam sa kabutihang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibibigay sa kanya ng Allah. At ito ay isang maliwanag ng papahiwatig, nagpapakita ng kabaitan, okay? Lakas ng pag-aasam-asam ni Yaqub alayhis salam sa Allah subhanahu wa ta'ala, at gayon din kabaitan at kabutihan ng Allah sa kanya. Na balang araw, tutubasan yung kanyang pagdadalamhati at paghihinagpis. Meron siyang talagang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na parabagang sa pananalitang ito, mga kapatid, nakikita niya ang nur, ang liwanag ng Allah, na itinanim ng Allah sa kanyang puso, na kung saan hindi ito man nakikita bukod dito sa pandama at katawan. Nasa kanyang puso. Malit yung liwanag na ito ay nasa puso ng tao. Nasa puso ni Yaqub alayhis salam. Yun ang nakikita ni Yaqub alayhis salam, yung liwanag, yung guidance, yung patnubay, kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay na ito at walang makagagawa niyan, maliban lamang sa mayroong ganap at tinatawag na pananampalataya. Subhanallah mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman mga kapatid, bilang panghuli, ay obligado sa bawat Muslim. Ito ay payo sa akin, sa akin na ito, mula sa akin na ito, ang ganyan sa inyo, na kung saan ay obligado sa bawat Muslim na kapag dinatnan siya ng mga bagay na di ka nais-nais sa kanya, patong-patong ng mga pagsubok, diba, sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga anak,
sa kanyang kayamanan, sa anumang mga bagay ika nga sa kanyang paligid, ay kinakailangan harapin niya ito ng pagtitimpi at pagtitiis sapagkat fasabrun jamil. Fasabrun jamil, ang ibig sabihin ng sabrun jamil, ayon kay Ibn Jurayj, mula kay Mujahid, ang ibig sabihin ng fasabrun jamil ay la ashku dhalika ila ahadin. At hindi ako nagko-complain sa mga problema ko liban at bukod lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo bilang mga tao sa panahon, maging sa mga Muslim, bago pa siya nag-complain sa Allah, nag-complain na siya sa Facebook. Nag-complain na siya sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, sa ano pa man, bago pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. La. Ang Muslim, mag-complain man siya, kung meron man siyang unang dapat pagkumplinan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Siya dapat ay magkaroon ng kumplin. Siya dapat manguna sa kanyang pagkumplin niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi sa kung sino man. Sapagkat, ang tinatawag na fasabrun jamil, ay wala siyang nireklamuhan kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit ako nagpapagpuntin natin? Okay. So yun yung mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Kaya naman, kaya harapin na may pagtitimpi, at the same time, harapin na may pagkalugod. Harapin na mayroon tinatawag na ibang sa amin sa pagkaswat. O, ibig sabihin ay na nalulugod ka sa anumang ibinigay sa'yo ng Allah. Kahit pa ito ay mga di kaaya-aya. At tumatalima ka sa anumang mga bagay sa anumang plano sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alam mo kapatid, alam niyo po yung kalangitan natin at kalupaan, kayang kontrolin ng Allah, paano pa kaya buhay mo? Paano pa kaya ikaw ay subhanallah, kung ikaw ay halintulad sa kalangitan at kalupaan, saan ka? Saan tayo kung halintulad sa paglikha sa kalangitan at kalupaan? Pero bakit hindi natin kayang ipaubay ang ating mga sarili sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di ba? Bakit hindi natin ipaubaya? Bakit ipinaubaya natin ang ating sarili sa ating kapwa? Bakit yung ating kapwa ba mga nagbibigay sa atin ng kaginhawaan? Yung ating kapwa ba yung may kontrol ng sanlibutan? Kailanman ay hindi mabibigay ng anuman ng kapwa natin, ng anumang pangailangan kung hindi gugustuhin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So lahat ng ito ay ayon sa kamay at ayon sa approval ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang kapatid sa pananampalatayang Islam, ano man ang mga dinanas natin, broken heart, diba? Pag dinanas natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating katrabaho, sa ating trabaho mismo, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa sino mang klase ng tao, masama man o ano paman, ay unang-una, doon tayo sana mag-complain. Pangalawa, harapin natin na may pagtitibit mga pagtitiis. Fasabrun jamil. Harapin natin yung mga pagsubok na ito na may kalugod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, may kalugod sa anumang plano sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat wal alimul hakim. Siya yung nakakaalam sa sitwasyon mo eh. At al-hakim, siya yung tinatawag na best judge. Siya yung mabuting tagapangasiwa, siya yung tinatawag na sa yung kondisyon na sa yung kalagayan. Siya ang nagbigay ng problema sa iyo nito at siya rin ang kukuha nito sa iyo ang problema na iyan. Walang duda. Kaya nga sa kanya magbabalik lahat. Siya nagbigay, siya yung nagbigay at siya yung nagkaloob, siya rin ang magkukuha. Di ba? Subhanallah. At din ay, pag dumating sa ating mga bagay na ito, isipin natin yung kwento ni Yaqub alayhi salam. Diba? Gawin natin halimbawa si Yaqub alayhi salam at gawin natin halimbawa yung mga propeta, kahit sabihin, mga propeta, ika nga, hindi lang si Yaqub, higit lalo ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba, isa sa mga hadith mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nakalagay sa hadith na sinabi ng Muhammad sallam, ma min jar'atin a'zamu ajrin Allah min jar'atin ghaidin qadimahain abdin ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala. Sa ibang pagkakasalaysay, ayon kay sa salaysay ni Sa'id bin Abi Abu Qatada radhiyallahu anhu, ni Hasan radhiyallahu anhu, sabi niya, ma min jar'ataini yatajarra'uhuma al-'abd ahabbu ila Allah min jar'atin musibatin yatajarra'aha al-'abd bi husni sabr wa husni ghara. Wa jar'atin ghaidin yatajarra'uha al-'abd bi halin. Ibig sabihin nito, walang anumang yung napapanunok na lamang ang isang alipin dahil sa sobrang pagdadalamhati niya, dahil sa sobrang mga pagsubok na dumating sa kanya, napapanunok na lamang siya. Okay? Na ano mga pagsubok na dumating sa kanya, ito yung kanyang naging reaction, ika nga,
Dahil bakit? Dahil pinipigilan niya mag-react ng against doon sa mga bagay na dumating sa kanya. Yun ang pinakamamahal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pipigil ng negative reaction sa mga pagsuma na dumating sa kanya. Subhanallah. Di ba? Kaya naman nakasaad din sa tinatawag na sinabi ni Ibn Abbas, inna Yaquba u'tiyala ala Yusuf ajr mi'a shahid. Dahil sa pagtitimpi at pagtitiis ni Yaqub alayhis salam, binigyan siya ng gantimpala. Dahil sa pagtitiis sa kay Yusuf alayhis salam, binigyan siya ng gantimpala ng katumbas ng tinatawag na gantimpala ng hundreds of martyrs. 100 of martyrs, mga kapatid. 100 martir. Okay? Yun ang gantimpala na nakamit ni Yaqub alayhis salam. Wakadhalika man ihtasaba min hadhihi al-umma fi musibatihi falahu mithlu ajri Yaqub alayhis salam. Ganun din, ang sino mang tao na dinatnan ng mga pagsubok sa umma na ito at pagkatapos siya nagtimpi at nagtiis sa katulad ng ginawa ni Yaqub alayhis salam, ang gantimpala niya ay katulad din ng gantimpala ni Yaqub alayhis salam. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala tayong oras, subhanallah, at talagang napakalawak ng tafsir at ito ay pugulangin tayo actually ng oras. Subalit dito lamang yung nakakaya natin sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito lamang yung ipinagkaloob sa atin ng Allah mula sa kakayahan at kaalaman. Kaya naman ay hanggang dito lang muna mga kapatid at inshallah next week ating tinatawag na ipagpapatuloy, and this week please yung ating magiging yung magiging quiz po ninyo ay from verse 63 hanggang 83 ng ayon sa Surah Yusuf. Kaya pag-aralan po ninyo at pag-review po kayo. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillah subhanahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi